Today, i-explore natin ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na haunted house dito sa Dumaguete. Ito ang bahay ng isang mayamang serial killer na sinasabing humalay at pumatay sa halos 197 ng mga kababaihan noong 1990s. At karamihan dito ay mga college student. At dahil marami siyang pera at merong kaakit-akit na itsura, ay hindi naging mahirap upang makapangbiktima ng mga babae. Ang kwento ay dadalhin niya ang mga babae dito sa bahay niya at aayain niya makipagtalik. Pero kapag tumanggi ay hahalayin at papatayin niya. Pagkatapos ay ililibing sa basement o sa bakuran ng bahay na to. At dahil dito ay mayroong mga vigilante na hinanting at binaril ang may-ari ng bahay na to. Ang sabi ay nandito pa rin ang espiritu ng killer na to na nanghahunting ng kung sino man pumasok sa bahay niya. Marami ring nagsasabi na may mga naririnig at nakikita daw sila ng mga babaeng umiiyak at nanghihingi ng tulong dito. Kaya ngayong gabi ay samahan niyo akong pumasok dito sa pinaka-nakakatakot haunted house sa Dumaguete. Bago namin pasukin ang bahay, nagtanong-tanong muna kami sa mga kapitbahay kung totoo ba na may mga nagpaparamdam dito. Ang sabi nila ay maingay daw dito minsan na para bang may mga nagpa-party na babae kahit wala naman daw tao. Pagpasok pa lang namin merong nakasetup na gulong dito na tapakan, kaya mahalata mo agad na merong mga lumalabas-pasok ng mga tao dito. Na-excite ako na medyo natatakot ako. Sabi po. Kuya Bong, ano tayo? Paupo tayo, baka may bantay. Nagsama na rin ako ng mga kakilala kong taga dito para kung sakaling may trouble ay agad nilang makakausap dahil hindi ako marunong magbisaya. Una namin binaybay ang parking area sa bandang kanan ng bahay. Dito pa lang ay nakakatakot na dahil mas mataas na ang mga halaman kaysa sa tao. At dahil doon ay hindi namin makita ng maayos ang paligid. Guys, sobrang abandonado na dito sa lugar na to. Talagang kahit yung parking, ayan, puro dahon-dahon na siya. Tinubuan na ng kung ano-ano. At nandito na din kami sa may bandang likod ng bahay nila. Hindi ko pa sigurado kung dito na ba nililibing yung mga babae. Kuya, balik tayo sa harap. Try natin kung mapapasok natin yung bahay mismo. Guys, konting paalala lang. Wala pa pong kahit sinong vlogger ang nakapasok sa lugar na to. Tayo ang pinakauna. Nagpapatawad po kasi ng may-ari ng bahay na to. Kung pinasok po namin, pero wala na po kasi tao, walang bantay. Sobrang abandonado na. Guys, bukas yung pinto. Ayan. Check ko lang muna yung kaliwang banda, kuya. Okay guys, dito banda. Grabe, kinigilabutan ako dito. Hindi na tayo makapasok. Sa bandang kaliwa naman ng bahay ay hindi na namin napuntahan dahil nga puro halaman na ito at hindi na madaanan ng tao. Ayaw naman namin guluhin ng bahay o galawin ng kahit ano dito. Ang gusto lang namin ay makita ito. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Ito yung main entrance ng bahay. Inverness, kahit abandonado na yung bahay, medyo malinis pa rin. Pagkapasok namin sa loob ay maliwalas ang bahay, pero damang-dama ko ang bigat sa pakiramdam. Ayan. Kami na. Ito ba? Natapakan akong pumbilya. Ito kuya, ang gusto kong mahanap dito, yung basement ng bahay. Kasi doon daw So dito, unang kwarto. So, may mga lumang gamit pa. Ewan ko, pero baka 1990s pa itong mga gamit dito. CR dito. Okay. Lipat tayo ng kwarto. Dining room. Ang linis pa rin ng bahay nila, no? Grabe, sobrang daming bintana talaga. Ito, siguro exit. Ay, ito. Exit sa likod. Silipin natin, ha. Tabi-tabi po. Okay guys, feeling ko ito yung likod kung saan nililibing yung mga bangkay. May nakita ba kayong ano?
daanan papuntang basement. Dito sa parte na to, may nahanap mga daang mga bangkay ng babae. Yung basement na hinahanap namin ay mukhang di na namin mapupuntahan dahil parang gubat na talaga ang bakuran kung saan ito nakapwesto. Pag-akyat namin sa hagdan, biglang uminit ang pakiramdam ko at pinagpawisan na nga ako. Ayun. Ito ang master's bedroom. Sigurado dito nangyari ang mga panghahalay at pagpatay sa kanyang mga biktima. Wala pa namang bakas ng mga kahit ano dito. Talagang simpleng bahay ng mayaman lang ito. Meron dito. Ito may mga bintana dito. Ito may basag na bintana. Ito mga kama. Walk-in closet. May walk-in closet dito. Tabi-tabi po. Saan na po? Tabi po. Tabi. Uy. Kasi ang laki ng CR dito. Check lang natin yung iba pang kwarto tapos susubukan na nating lumabas. Hanggang second floor lang talaga siya. Ito kwarto ulit. Bitabi po. Halos pare-pareho lang yung itsura ng mga kwarto dito. Na may CR din. Medyo mabigat na yung pakiramdam dito. Huling kwarto. Dito yung huling kwarto. Meron tong bahay na to. So, ito dito banda yung hindi namin makita eh. Subukan ko kayong buksan to. Yan, ito yung parking. Maraming salamat po. Okay guys, nakita natin yung buong bahay. Pero yung hinahanap ko na basement, hindi ko nakita. Guys, palabas na kami. And talagang kinikiliputan na ako dito. Ano yun kuya? Ano yun? Yung sa hagdan. Anong meron sa hagdan? Parang painit ba habang packet ka? Kuya, paunahin niyo ako. Huwag niyo akong pahuli. Ay guys, palabas na kami. Pa? Okay. Nakita nyo guys, kasi nung pababa na kami ng hagdan, biglang uminit ng sobra. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil walang hangin o ano. Kamusta naman dun sa loob? Wala naman nagparamdam? Biglang gano'n lang yung ribo ko. Ano lang. Kinilabutan ka lang? Yung biglang uminit. Ito. Tapos, ikaw boy, kamusta ka naman dyan? Boy, di ako masaya dito. Di, bakit? Tatlo kayo doon magkakasama, di ba? Oh. Ako lang yung mag-isa dito. Ang problema dito, boy, may kumakalabog. Hindi ko lang nakuhanan bigla. Gago legit. Hindi ko lang talaga bigla nakuhanan. Kanina. Kaya pag ako nag-chat ako sa'yo, na-receive mo? Hindi. Ngayon? Hindi ko napansin. Oo, may mapapakita ako sa'yo mamaya, pre. Ngayon? Ang sayang yung pre, kumakalabog talaga siya. Ngayon? Hindi ko na video na agad. Kahit nga yung pag-alis ko, ako na lang isa doon. Kumakalabog na doon sa ano. May kumakalabog dito, pre. Puta, sabi ko nga sana sumama na lang ako sa inyo eh. Nag-chat ako sa'yo. Okay guys, hindi ko alam kung ano yung sinasabi nilang kumakalbog, pero tingnan natin kung nakuhanan ba ng camera yon. Pasok na tayo. Kamusta ang experience ko bang? Wala lang. Wala lang. Yan boy oh, 12:46 bago kayo lumabas. Ayun oh. May kumakalabog na dito sa kotse boy. Kabidyo ko wala na. Medyo kinabahan akong bahagya doon pre ha. Sana sumama na lang ako sa loob, baka matagal pa to. So sa loob naman, Kaya naman dun sa loob. wala nagparamdam sa amin, pero Pero may nag-text. ayan. So ayan, ang sinama ko kasi si Kuya Bong at si Kuya Christian na mga taga dito sa Dumaguete na matatapang kasi siyang ay duwag. Tara, uwi na tayo.